Prudencio Love Stories presents The Long Lost Wife of a Mafia Boss. Written by Sabina. Brixton, sino ba sila? Bakit ba nila tayo hinahabol? Wala ka ba talagang planong sabihin sa akin ng lahat? Balak mo na lang bang ilihim sa akin to, Tonton? Halos pasigaw na sabi ng babae habang nakatingin ito sa likod at nakakapit ng mahigpit sa seatbelt na nakakabit sa katawan dahil sa mabilis na takbo ng sinasakyan nila. Napahinga naman ng malalim ang lalaki at sinubukang hawakan ng kamay ng babae. Shania, baby, huwag mo na ngayon. Pero pangako ko, sasabihin ko ang lahat kapag nakalabas tayo sa gulong to. Sa ngayon, magtiwala ka muna sa akin, ha? Ililigtas kita dito at hindi kita pababayaan. Anito, at pagkatapos ay binitawan ang kamay ng asawa. Sunod niyang ginawa ay dinampot ang baril at inilabas ang kamay sa bintana upang barilin ang mga sumusunod. Akala mo talaga may magagawa mo kaming tamaan, Brixton? Mauuna ka munang mamatay bago mo kami matamaan. Kaya ngayon pa lang, sulitin mo na ang natitirang minuto sa buhay mo, Brix. Dahil kapag makalapit kami sa'yo, sinisiguro kong hindi ka na aabutan pa ng 1 oras. Mula sa malayo, gamit ang megaphone na sigaw ng kalaban habang tumatawa at naaaliw sa ginagawang pangahabol sa sasakyan nila Brixton. Samantala, napuno naman ng mura ang isip ni Brixton nang marinig yun at tiningnan ng nag-aalalang asawa. Huwag mo silang pakinggan. Makakaalis tayo dito. Malakas lamang loob niyang magsabi ng ganun dahil may mga tauhan siya. Huwag ka maglala. Parating na sila Adi. Tutulungan nila tayo. Paninigurado nito sa asawa kung kaya't napaluhan na lang si Shania. Siguraduhin mo lang, Tonton. Ayoko pang mamatay dito. Hindi ko pa nasasabi sa iyo na nabuntis ako. Oo, Tonton. Buntis ako. Ayokong mamatay nang hindi ko man lang naisisilang ang anak natin. Pakiusap. Iligtas natin siya, Tonton. Sambit pa nito na naging dahilan kung bakit natigilan si Brixton sa narinig. Ito ang matagal na nilang pinagdarasal, ang magkaanak. Kung kaya't sa gitna ng mabilis na takbo ng sasakyan, ay nagawa nitong ngumiti ng walang halong takot at pangamba. Buntis ka, Shania? Bakit yan mo lang sinabi? Sana ay hindi na kita sinama sa business trip na to. Ligtas ka pa sana sa mansyon kasama si Manang. Ngunit hindi nito natapos ang sinasabi nang biglang mabilis na bumagsak ang kotse mula sa mataas na bangin. Tonton! Ano to? Sigaw ni Shania at sinubukang tanggalin ang seatbelt habang patuloy pa rin nasa area ang sasakyan. Tanggalin mo, Shania! Huwag mo hahayaang lumapag ng sasakyan sa dagat na nandito ka pa rin sa loob. Kaya mo namang lumangoy, hindi ba? Magkita tayo sa baba. Lumangoy ka lang pataas. Hintayin mo ako sa ibabaw. Mahihirapan kang lumabas dito kung nasa tubig na tayo. Sige na, tumalon ka na. Yung anak natin, Shania. Ingatan mo. Mahal na mahal ko kayo. Tsaka nito hinalikan ng babae. Bago ito pinatalon at naiwan siyang mag-isa sa loob ng sasakyan habang patuloy pa ring tinatanggal ang seatbelt sa katawan. Nang tuluyang lumubog ang sasakyan sa tubig at tuluyan itong nakalabas. Si Shania, kailangan ko makita si Shania. Anito sa sarili at kaagad na lumangoy pataas. Subalit nang makarating ito sa ibabaw ay bigo itong makita si Shania kung kaya't sumibol ang kaba sa dibdib nito. Shania! Nasaan ka? Lilingalinga ito sa paligid, ngunit hindi niya pa rin makita si Shania. Shania! Umalingaw-ngaw ang sigaw nito hanggang sa humahangos at pinagpapawisan siyang napabalikwas sa katahimikan ng hating gabi. Isang panaginip lang pala. Sabi pa niya sa kanyang sarili at napatingin sa litrato ng asawa. Dinampot niya ito sabay hinaplusyon. Nasaan ka na ba, Shania? 10 taon na ang nakakaraan. Hindi ko alam kung babalik ka pa ba. Ang sabi nila, wala ka na. Pero naniniwala ako at nararamdaman kong buhay ka pa. Hahanapin kita, Shania. Hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti sa ginawa nila sa atin. Patawad kung inilihim ko sa iyo tungkol sa pagkatao ko. Pero kung mabibigyan na ako ng pagkakataong ulitin ang nangyari, hindi ako maglilihim. Hindi rin kita isasama sa business trip na yun. Sana ay kasama pa kita ngayon at ang anak natin. Patawad, Shania. Hanggat hindi ko nakukuha ang bangkay mo, hindi ako maniniwalang patay ka na. Lilibutin ko ang buong mundo para mahanap lang kita. Kung yun ang kailangan kong gawin.
Handa akong isuko ang lahat kung kapalit nun ay ang pagbabalik mo sa akin. Handa akong danasin ang lahat ng hirap kung magiging kapalit naman nun ay muli tayo magkakasama at maliligtas ko kayong pareho mula sa gulong to. Pero pinapangako ko sa iyo, Shania, gagawin kong impyerno ang buhay na may gumawa nito sa atin. Sisiguraduhin kong kakainin sila ng sariling kasamaan nila hanggang sa sila mismo ang magdala sa sarili nila sa kapahamakan. Anong plano natin, sir? Malapit na ang masquerade party. Hindi ba't may auction na magaganap? Tanong ng isa sa mga tauhan nito kinabukasan sa conference room. Pinaglalaroan niya ang suot na wedding ring habang malalim ang iniisip. Isang bagay lamang ang pag-aagawan sa gabing yun. Ang sino mang makakuha ng bagay na yun ay magiging supplier ang pinakakilalang supplier sa buong mundo. Kung tayong mananalo, ay mas mataas ang tsansa na tumaas din ang rate natin ngayong buwan at sa mga susunod pa. Mas mapapabilis at mas uunlad lalo ang kumpanya kung mangyayari yun. Sa ganung paraan ay mas makikilala tayo. Bahagya pa itong napangisi nang sabihin yun. Kaya kung kinakailangan, handa akong magpakawala ng 5 bilyon mangyari lamang yun. Sa ganung paraan ay dahan-dahan tayo makakaganti. Dagdag pa niya, tsaka umayos ng pagkakaupo. Sa ngayon ay bumalik muna kayo sa kanya-kanyang trabaho. Ihandaan niyo lang ang mga sarili niyo. Maaring hindi lumaban ng patas ang kalaban. Mas mainam nang nakahanda tayo. Hindi na ako papayag na muli silang magwawagi. Minsan na nilang sinira ang buhay ko. Ngayon naman ay ako ang paunti-unting sisira sa kanila. Muling sambit ni Brixton na may bahid ng galit sa tinig. Nang maglabasan ng lahat, ay nagpaiwan naman ang kaibigan niyang si Addie at tahimik na nakatingin sa kanya. Sigurado ka bang magwawaldas ka ng 5 bilyon para lang doon, Brixton? Bakit kasi hindi na lang tayo isahang maghiganti? Tutal ay matagal naman nang wala si Shania. Sa tagal na yun ay hinahayaan mo pa rin mabuhay ng malaya ang mga taong naging dahilan kung bakit nangyari yun. Hindi ka ba nakakaramdaman lang ng galit, Brixton? Kasi ako, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin matanggap ang pagkawala ng matalik kong kaibigan. Pati na rin sana ang magiging pamangkin ko. Nangangati ang kamay kong patayin sila, Brixton. Pero hinihintay ko lang ang desisyon mo. Pangungumbinsin nitong sabi habang kuyom ang kamao. Kung kaya't mariin na lamang na napagpikit si Brixton dahil doon. Hindi rin ito maitanggi ang labis na galit sa sistema niya. Ngunit ayaw niyang biguin ang pangako sa sarili at kay Shania hanggat maaari. Hindi lang naman ikaw ang nahihirapan at galit na galit dito, Adi. Maski ako gustong gusto ko na rin silang bawian ng buhay bilang kabayaran sa nangyari. Pero nangako ko, Adi. Simula ng araw na yon, pinangako kong hindi ko nahahawakan pa ang batas sa sarili kong mga kamay. Anya at niluwagan ang suot nitong necktie. At isa pa, 10 taon na, Adi. 10 taon nang hindi ko nakakasama at nakikita si Shania. 1 dekada na rin ako naghihirap at pinagtitiisan ng lungkot. 1 dekada ko nang tinitiis sa mga panaginip na patuloy na gumugulo sa pagkatao ko. Sa tingin mo ba, hahayaan kong magtapos ang paghihirap nila ng ganun-ganun na lang? Anong balak mong gawin ngayon, Brix? Paano mo sila pahihirapan hindi katulad mo. Wala silang puso. Usal ni Adi habang pinaglalaroan ang hawak nitong ballpen. Tama ka nga, wala silang puso. Pero sa tinagal-tagal ng panahon ay nagawa kong alamin ang kahinaan nila. Kapangyarihan, kayamanan at kasikatan. Sa oras na mas pataas ng pataas ang lamang natin sa kanila, mas lalong bababa ang kumpiyansa nila. Sa ganitong paraan ay mas mahihirapan na silang talunin tayo. At iyon mismo ang pupuksa sa kanila, ang matinding inggit. Nang dahil sa sinabi ni Brixton ay napatangu-tangu si Adi. Talino mo talaga, Brixton. Tama ka nga dyan. Siya nga pala, may iba naman tayo ng usapan. Ngayong masquerade party, tiyak na maraming babae doon. Tsaka, ito lang ang unang beses na pupunta ka sa ganung pagdiriwang pagkatapos ng 10 taon. Hindi kaya ito na ang oras para maghanap ka na ulit ng bagong mapapangasawa? Total, 1 dekada naman ang lumipas, Brix. Hindi na magagalit si Shania nun. At tsaka, hindi mo naman siya papalitan. Maghahanap ka lang naman ng bagong makakasama mo. Mas masaya pa siguro doon si Shania. Baka siguro, kaya patuloy kang minumulto ng mga panaginip mo ay dahil hindi mo pa rin mapatawad ang sarili mo at iniisip mong ikaw ang may kasalanan. Mahabang litanya ni Adi, ngunit umiling-iling lamang si Brixton. Para sa kanya ay hindi na mahalaga kung may makakasama pa siya sa pagtanda niya o wala. Basta ay maghihintay pa rin siya kay Shania. May kasiguraduhan man o wala. Hindi maaari, Adi.
Hanggat hindi nahahanap ang bangkay ni Shania at hindi napapatunayang buhay pa siya, ay hindi ako mapapagod maghintay sa kanya. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya nung mga oras na yon. Pero sigurado ako, nasa tabi-tabi lang siya kaya hindi ako maghanap ng bago. Tsaka isa pa, hindi ko rin naman magagawang magmahal ng bago. Magmula noon hanggang ngayon, si Shania lang ang may-ari nito. Si Shania lang ang may kakayang pasayin ako at wala nang iba. Alam mo ba yun, Adi? Kung hindi rin naman si Shania, ay hindi bali na lang. Mas gugustuhin ko na lang ng ganito kumpara sa kumilala ng bago. Tsaka, kung sakali man ay hindi rin magiging masaya ang babae mapipili ko. Dahil kahit hindi ko sadyain, ay hahanap-hanapin ko pa rin ang katauhan ni Shania. Ibang klase ka talaga, Brixton. Kung naririnig lang ni Shania ngayon, namumula na yun sa kilig. Nakakalungkot lang na pare-pareho tayong hindi na nakikita ang malalambing ng ngiti niya. Kung sana'y walang umepal ng mga panahong yun, edi sana'y masaya tayong lahat ngayon. Siguro instant tatay na rin ako dahil siguradong malaki na ngayon ang pamangkin ko. Malungkot na napangiti ang dalawa nang sabihin niya ni Adi. Kapwa parehong bigo ang puso sa mga nangyaring kahit ilang dekada pa ang lumipas ay hindi magagawang makalimutan. Nag-iisang babae lang ang mamahalin ko, Adi. At yun ay tanging si Shania Carrie Mendez Lopez lang. Masakit isiping wala siya sa tabi ko pero alang-alang sa pag-asang buhay pa siya ay lumalaban ako at kinakaya ko ang lahat. Hindi ko alam pero nararamdaman ko, Adi. Magkikita na kami. Tila ba wala sa sariling sabi nito kaya't malungkot lamang na napapailing si Adi. Hindi nito alam kung paano sasabihin sa kaibigang imposible ang iniisip niyang yun. Brixton, 10 taon na. Ano pang kasiguraduhan nating babalik niya si Shania? Oo, hindi pa nahanap ang bangkay niya at dahil malawak ang dagat na binagsakan niyo, Brixton. Mas lalo pa ngayon, kahit ipahanap mo ulit para lang mapatunayan ng lahat, imposible pa rin. Alam kong masakit, Brixton, pero nakikiusap ako. Huwag ka nang umasa. Pare-pareho tayong nasasaktan eh. Tsaka, hindi matatahimik ang kaluluwa ni Shania niyan, Brixton. Mas mainam kung kahit papaano ay unti-unti nating tanggapin. Maghihiganti naman tayo, Brix, hindi ba? Mahinahon ngunit matigas na sabi ni Adi. Nang dahil din doon ay napakuyom na lamang ng kamao si Brixton at napahinga ng malalim. Pero hindi ibig sabihin nun ay maghanap na ako ng iba. Hindi mangyayari yun, Adi. Sagot niya kung kaya't napatango-tango ang kaibigan sabay ngiti. Magpapamisa ako, Brix, kung makita kitang nababaliw ulit sa isang babae. Umalingaw-ngaw yon sa isipan ni Brix makaraan ng 1 linggo. Hindi pa nagsisimula ang pagdiriwang ngunit nakahanda na ang lahat. Makikita ang pagiging elegante sa kanilang mga suot. Samantala, isang babae ang nakapukaw ng pansin ni Brixton nang aksidente niya itong mabangga. Oh my! Pasensya na! Hindi kita nakita! Hindi ko sinasadya! Kung gusto mo ay samahan na lang kita magpatuyo ng damit mo. Malumanay na sambit ng babae kung kaya't wala sa sariling napatango si Brixton. Hindi nito alam ngunit tila ba'y pamilyar ang tinig nito. Pasensya na po talaga, sir. Ang dami ko kasing iniisip. Pangako, hindi na po mauulit. Paulit-ulit nitong paghingi ng tawad kaya't napangiti na lamang si Brixton. Hindi, ayos lang. Hindi rin kita nakita at saka Brix na lang. Huwag mo na akong tawaging sir. Ngiti niya kaya't napangiti na rin ang babae. Bangamat kalahati lamang na mukha nito ang nakikita ay mababakas ang itsurang anghel nito. Ang ganda naman ng pangalan mo. Bagay sa kagwapuhan mo. Ako nga pala si Karil. Anang ng dalaga na naging dahilan kung bakit napatulala si Brixton. Ang linyang yon ay kapareho sa linyang binitawan ni Shania noon. Ayos ka lang ba, Brix? Bakit parang natulala ka yata? Tanong ni Karil nang mapansin ang pagiging tulalang yon ni Brixton, kung kaya't sinikap nitong muling umiti at umiling. May naalala lang ako. Sagot pa nito. Siya nga pala, nandito ka ba para sa auction? Tanong muli ni Karil habang hinihintay pa rin na matuyo ang damit ni Brixton. Ganun na nga. Hindi naman kasi ako dumadalo sa mga ganitong kasiyahan. Naparito lang ako para sa auction. Hindi ako interesado sa bagay na yun pero gusto ko maging kasosyo ang kilalang supplier na yun. Sagot nito at sumandal sa pader. Samantala, nag-iwas naman ng tingin si Karil. Bakit ang daming interesado sa supplier na yun? Ikaw ba, Brix? Sabihin mo,
Bakit interesado ka sa kanya? Masarap din namang mamuhay ng hindi sobrang mayaman, hindi ba? Tanong ng babae at saka sinalubong ang mga seryosong tingin ni Brixton. Iisa lang ang kayamanan ko, Karil. Pero nawala siya sa akin ng dahil sa yamang sinasabi mo. Kaya't maghihiganti rin ako gamit yun. At ngayon, ito ang pinakahihintay ng lahat. Ang painting na to ay regalo ko sa aking asawang kamamatay lamang. Dahil espesyal siya sa akin ay higit 100 pintor pa ang nagpinta nito. Higit pa doon ay hindi sila basta-basta mga pintor lang. Dahil sila ay nanggaling pa sa iba't ibang bansa. At ipininta ito ng mahigit 1 buwan. Kung kaya't hindi biro ang pinakawalan kong pera dito. At bilang pamamaalam sa yumao kong asawa, ay mapupunta lamang dapat ito sa taong katulad ko ay handang gumastos ng malaki. Sa ganong paraan ay tiyak kong aalagaan at pahahalagahan ito ng sino mang makakakuha ng painting na to. Higit pa doon, bilang isang pasasalamat, katulad ng nabanggit ay kami mismo ang magiging supplier ninyo. Kung kaya't simulan na ang auction. Mahabang litanya ng isang lalaki na nasa maliit na stage habang hawak ang isang mamahaling painting na gawa pa sa ginto na frame. Para sa unang presyo, 5 milyon. Ang lahat ay itinaas ang kanya-kanyang hawak bilang pagsang-ayon. 10 milyon. Dalawa sa maraming negosyante ang iiling-iling na nagbaba ng kamay. Itodo na natin. 3 milyon. Kaunti na lamang ang natitirang nananatiling nakataas ang kamay. Kabilang doon si Brixton. Pasimple itong nakangisi at matalino na nakatingin sa lalaking punot dulo ng lahat. 50 milyon. 100 milyon. 110 milyon. Dadagdagan pa natin ang 40 milyon. 150 milyon. 4 sa maraming negosyante ang nanatili habang naghihintay na lamang ang iba sa mananalo. Samantala, malaki ang kumpiyansa ni Brixton sa sarili. Sigurado siyang sa gabing ito ay siya ang mananalo. 200 milyon. Itodo pa natin. 1/2 bilyon. Nagsinghapan sa buong paligid habang 2 na lamang ang nanatiling nakataas ang kamay, kung kaya't nagkatinginan ng 2 panig. Matatalim pa rin ang tingin ni Brixton habang nakangisi ang lalaki sa kanya. Bakit hindi na lang natin biglayin ito? Total ay 2 lang naman tayo. 1 bilyon. Bilang sabi ng kalaban, dahilan upang magpalakpakan ng lahat at mapatayo ito sa pag-aakalang siya na ang panalo. Ngunit biglang tumayo si Brixton nang nakangisi. Yan lang ba ang kaya mo? Hanggang ngayon ay duwag ka pa rin. Hindi mo pa rin kayang tumayo ng matuwid. Saad pa nito at lumingon sa matanda. Tapusin na natin to. 5 bilyon. Dahil doon ay napaupo ang lalaki at matalim na nakatingin sa kanya. Mangha naman ang lahat dahil doon. Tapos na ang bidding sa halagang 5 bilyon. At ngayon, bilang pagtatapos ay nais ko munang ipakilala sa inyo ang aking anak na si Karil Naramboba. Panghuling sabi ng matanda bago hanapin ng mga mata ni Brixton si Karil na mabilis ring kumaway sa kanya. Hindi nito alam kung bakit napakagaan ang loob niya sa babae. Ang mga kilos at tono ng pananalita nito ay tila ba'y nakita at narinig niya na noon. Congratulations, sir! Nagawa mong manalo. Ngayon ay tiyak na naglulumpasay na sila sa galit at inggit. Wala ba tayong inuman mamaya, sir? Tanong ng isa sa mga tauhan nito na kaagad ring sinang-ayunan ng lahat. Kung kaya't tumango na lamang si Brixton at ngumiti. Magbibigay lamang ako sa inyo ng pera at kayo nang bahala mag-usap-usap. Siguraduhin niyo lang na gawin niyo ang maigi ang trabaho niyo. Sagot pa ng lalaki, tsaka mabilis namang nagtanguan sa saya ang mga tauhan nila. O siya, sige na, at balik na sa kanya-kanyang pwesto. Mamaya lamang ay di-deliver agad sa atin ng supply na kinakailangan. Sa ganun masisimulan na ulit natin ang production. Base sa datos na natanggap ko nung nakarang araw, ay maaari tayo makapagpatayo ng isa pang branch sa ibang bansa. Dahil mas mataas ang kinita natin ngayon kumpara nung nakarang taon. Mas marami rin tayong na-import na wine ngayon kumpara sa mga nagdaang buwan. At mas malaki pa ng palaki ang demand, lalo na sa bansang United States, France, Italy at Germany. Kaya pag-igihan pa natin, lalo na at kapartner pa natin ngayon ang kilalang supplier. Siguradong mas maganda ang magiging kalidad ng mga wine natin ngayon. Litanya ni Adi, sanhi ng palakpakan ng lahat, bago sila lumabas sa conference room. Samantala ay nagpaiwan naman sina Adi at Brixton sa loob. Nang mapansing tulala si Brixton ay nagsalubong ang kilay ng kaibigan. Ayos ka lang ba, Brix?
Ang ganda-ganda ng sinabi ko pero ikaw lalim-lalim ng iniisip mo dyan. Sandali. Bigla itong napangisi nang may maalala at matiim na pinagkatitigan si Brixton. Tungkol ba to sa anak ni Mr. Narumbaba? Sino nga ulit yun? Si Karil. Ang bilis ng panahon, Brix. Sabi mo, walang makakapalit kay Shania. Pero ngayon, binabagabag ka na ni Karil. Natatawa pang usal nito, ngunit tiningnan lamang siya ni Brixton. Tumahimik ka nga, Adi. May iniisip lang ako. Anya? At napahilamos ng muka. May iniisip kang isang Karil Narumbaba. Bakit, Brix? Sabihin mo nga. Alam mo, maglihim ka na sa lahat. Wag lang sa akin, oh. Kaya bilis, kwento mo na, Brixton. Pangungulit ni Adi kung kaya't muling napahinga ng malalim si Brixton. Hindi ko alam. Aksidente ko lang siyang nakilala. Hindi ko pa naman nakikita ang buong mukha niya. Para bang kilalang kilala ko na siya. Tsaka, yung mga mata niya, Adi. Parang nakita ako noon. Para bang sanay akong tinitingnan to noon. Hindi ko maintindihan kung anong nangyayari sa akin pero hindi ko maalis sa isip ko ang tagpong yun. Sir, pasensya na po pero nasa labas na daw po yung supplier. Nandyan din po si Miss Karil. Gusto daw po kayo makita. Biglang sumulpot ang isang lalaki kung kaya't mabilis na nagkatinginan at tumayo ang dalawa. Hindi kaya gusto ka rin ng Karil na yon, Brixton? Tsaka, ito na ang chance mo para makita mo siya. Hindi ba't nakamaskara nga siya nung gabing yon? Malamang sa malamang ay wala nang suot na maskara yun ngayon. Pormahan mo na, Brix. Yan lang naman ang matagal ko nang hinihintay eh. Tsaka, magpapamisa pa ba ako, Brix? Pangaasar ni Adi at hindi na nakapagsalita pa nang maabutan nila si Karil na nakaupo sa sofa at naghihintay. Nakasuot ito ng hanggang tuhod na bestida na mas lalong nagpadipina sa maputi nitong balat. Ngunit bakit nakasuot pa rin ito ng maskara? Karil, buti naman at naisipan mong dumalaw dito. Halika at pumunta tayo sa opisina ko. Adi, pakidalan kami ng kape tsaka cake. Utos nito na mabilis na tinanguan ni Adi. Anong kape, boss? Cappuccino ba o macchiato? Gusto niyo bang hot chocolate naman? Tsaka blueberry cheesecake or chocolate cake? Sunod-sunod nitong tanong at palihim pa ang kinindata ng awang nabibig ni si Brixton. Wala itong ideya sa ginagawa ng kaibigan dahil hindi naman ito ganito magtanong dati. Pwedeng hot chocolate na lang sa akin? Hindi kasi ako umiinom ng ibang kape. Tsaka blueberry cheesecake sana. Yun kasi ang paborito ko eh. Ikaw, Brix, yun na lang din ba? Baling ni Karil kay Brix kung kaya't napatango na lang din ang lalaki at dumiretso na sa opisina. Hot chocolate, blueberry cheesecake. Pinaglalaruan kaya ako ng tadhana? Tanong nito sa sarili habang tahimik na naglalakad. Tonton, ibili mo ako ng blueberry cheesecake pag uwi mo ha? Tapos ipagtitimpla kita ng mainit na tsokolate. I love you, Tonton ko. Tumalingaw-ngaw sa isipan ni Brixton ang tinig ng asawa, dahilan para mapahinto ito sa paglalakad. Brix? Bakit? Kaagad naman siyang dinaluhan ni Karil. Nag-aalala ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Ayos lang ako. Bigla lang kasi ako may naalala. Sagot nito at pilit na ngumiti. Nang makapasok sa opisina ay mabilis na inilibot ni Karil ang mata sa bawat sulok ng silid. Siya nga pala, Brix. Naisipan kong magpunta dito kasi pinapunta din ako dito ni Papa para personal na ipaabot sa'yo ang pagbati sa'yo. Kagabi kasi sumama ang pakiramdam niya, kaya hindi na kayo nakapag-usap ng maganda. Alam mo na, nagkakaedad na kasi si Papa kaya ganon. Tsaka alam mo, Brix, parang pamilyar ang opisinang to sa akin. Hindi ko alam kung saan ko to nakita noon, pero sigurado naman akong ngayon na ako nakapunta dito. Ngiti nito at naupo sa sofa. Baka naman may napuntahan ka lang na may pagkakapareho ng design. Tanong pa ni Brixton at inilibot din ang paningin. Si Shania pa ang pumili ng disenyong yun. Hindi, sa makatuwid nga eh. Ngayon pa lang ako nakalabas ng mansyon nang hindi kasama si Papa. Ngayon lang din ako may napuntahang kumpanya kaya masaya nga ako dahil kilala ko ang may-ari nito. At least hindi ako maiilang magpunta dito. Hindi ba, Brix? Tumangutango si Brixton habang nakangiting nakatingin sa kanya. Oo naman, pwedeng-pwede kang pumunta dito kahit kailan mo gusto. Sagot ito dahilan upang mapangiti ng malapad ang dalaga. Sabi mo yan, Brix ha? Pwede ulit ako pumunta dito bukas?
Wala ka bang ginagawa o gagawin bukas? Umiling naman si Bricks. Wala naman akong appointment bukas. Kaya pwede ka ulit bumalik dito. Kung gusto mo, ililibot kita dito bukas. Sinstyon niya pa at masaya namang tumango ang dalaga. Nandito na ang hot chocolate at blueberry cheesecake. Sambit ni Adi at mabilis na inipag sa mesa ang dala. Wow! Salamat ah! Paborito ko talaga to, Brixton. Pinanood lamang nito ang dalagang ninanamnam ang kinakain. Kung minsan ay napapatingin pa ito kay Brixton at susubuan ng cake. Bagay na ginagawa rin dati sa kanya ni Shania. Mabilis lamang na lumipas ang mga oras at nang sumapit ang bukas ay hindi na malayo ni Brixton ang mga ngiting nagkukubli sa labi niya habang inililibot niya ito sa buong building. Bakit nang naisipan mong gawing negosyo, Brixton? Tanong ni Karil habang nakangiti. Ang klase ng inumin yun ay sumisimbolo ng karangyaan at kasiyahan sa pamilya ko. Tradisyon yun namin. Sa tuwing may pagdiriwang o okasyon, hindi mawawala ang wine sa pag. Kahit maliit na achievement lang ay naroon pa rin ang presensya ng wine. Base sa mga ancestors ko, ang wine daw ang sumisimbolo din sa buhay ng tao. May kaunting pait pero matamis. At yun ang dahilan kung bakit naisip kong yun ang gawin bilang isang pangunahing produkto ng kumpanya namin. Tingnan mo. Kumuha ito ng wine na nakalagay sa mesa at isinaling ito sa baso. Inabot niya naman yun kay Karil na mabilis ding tinanggap at tinikman ng dilaga. May konting pait nga na humahagod sa lalamunan ko. Pero habang tumatagal ay nalalasahan ko ang tamis. Ito yata ang pinakamasarap na red wine na natikman ko, Brixton. Panghang-usal pa ni Karil at inilapag ang wine glass sa mesa. Pagkatapos ay bumaba sila sa isang hagdan. Isa yung underground kung saan nangyayari ang produksyon ng wine. Pero alam mo ba, Karil? Para sa akin, sinisimbolo ng wine na pagmamahal sa isang tao para sa kabiyak niya. Nagpapakita ito ng pag-ibig. Hindi ba't sa pag-ibig ay nakakaranas tayo ng pait? Pero kahit ganun ay mas nangingibabaw pa rin ang tamis nito. Pagsasalita ni Brixton at napatingin naman sa kanya si Karil. Hindi hadlang ang suot nitong maskara para makita ang pagkamangha nito sa mata. Para namang in love ka, Brix. Naranasan mo na bang magmahal? Tanong pa ni Karil habang nakangiti, kaya't sinuklian na lamang din ito ni Brixton ng matimis na ngiti. Oo naman, dun ko nga nakuha ang katagang yun. Siya ang naging inspirasyon ko sa lahat ng ginagawa ko. Napatangutango ang dalaga sa sagot nito. Kung ganon, ang swerte naman pala niya, Brix. Nasaan siya ngayon? Pwede ko ba siyang makilala? Muling pagtatanong ni Karil habang nakakagat lamang ni Brixton ang pang-ibabang labi at nag-iwas ng tingin. Wala na siya eh. Sandali, ikaw ba? Naranasan mo na bang magmahal, Karil? Pag-iba nito ng usapan. Dahil hanggat maaari ay ayaw niya sana itong ipaalam sa iba. Ako? Hindi ko alam eh. Wala akong maalala. Sagot ni Karil dahilan upang magtaka si Brixton. Magtatanong pa sana ito nang biglang tumunog ang cellphone ni Karil. Kinakailangan na pala nitong umuwi kung kaya't alanganin nitong napatingin kay Brixton. Ihahatid na kita. Alok nito, ngunit umiling lamang ang dalaga. Hindi na, Brix. May sundo ko. Babalik na lang ulit ako sa susunod. Salamat sa oras mo, Brix. Paalam nito, ngunit bago pa man ito umalis, ay alanganin siyang tinawag ni Brixton. Bakit, Brixton? Tanong niya. Pwede ba kitang ayaing mag-date sa Sabado? Gusto sana kitang dalhin sa maliwalas na lugar. Kung ayos lang sa'yo. Nahihiya pang tanong ni Brixton. Kinakabahan ito dahil baka tanggihan siya ng dalaga. Ngunit laking gulat nito nang pumayag si Karil. Sige ba, Brix? Walang problema. Samantala, nang makauwi sa mansyon ay napatitig si Brixton sa litrato ng asawa. At katulad ng palagi nitong ginagawa, ay hinahaplos nito yon na parabang kaharap niya mismo ang asawa. Huwag ka sanang magagalit kung may inaya akong ibang babae maliban sa'yo. Wala akong intensyong palitan ka sa puso ko. Pero pangako, hahanapin pa rin kita at ipaghihigante. Hindi ako papayag na hayaan lang silang mamuhay ng payapa at malaya. Sa ngayon, sana gabayan mo ako sa mga gagawin ko. Anito at inilapag na iyon sa mesa. Maaga rin itong natulog at hindi na inabala pa ang sariling mag-isip ng kung ano-anong bagay. Ang mga oras ay mabilis lang na lumipas.
hanggang sa dumating ang araw ng Sabado. Enjoy, Brixton. Tsaka, ngayong inaya mo siya mag-date, ibig sabihin ay nagpapakita ka na ng motibong gusto mo siya, Brix. Kaya wag ka magkakamali. Anak siya ng supplier natin. Alam mo na. Tumango si Addie sa sariling sinabi nito tsaka tinapik ang balikat ni Brixton. Pwede namang friendly date lamang yun. Naisip ko kasi puro trabaho ang pinag-uusapan namin dito sa opisina. Kung dadaling ko siguro siya sa restaurant, makakapag-usap kami tungkol sa ibang bagay sa buhay namin. Nagtataka rin ako kung bakit hindi niya hinuhubad ang maskara niya. Wala naman siguro siyang tinatago, di ba? Sagot ni Brixton kung kaya't napaisip din si Addie dahil doon. Naisip ko nga rin yan, Brix. Pero sa tingin ko, masyado namang personal naman yata yan kung itatanong mo yun. Baka mamaya magalit pa yun sa'yo. Pag-ibig na nga, magiging bato pa. Napangisi si Addie dahil doon para mapailing naman si Brixton sa kalokohan ng kaibigan. Hindi ko naman itatanong. Hahayaan ko lang siyang sabihin sa akin yun kung kailan siya komportable. Ang gusto ko ay mas makilala ko pa siya. Hindi ko alam kung bakit may nagtutulak sa akin kilalanin siya. Yun ba ngayon ko pa lang siya nakilala pero parang kilalang kilala ko na ang pagkatao niya. Usal pa niya habang pinaglalaroan ng suot na singsing. Hindi pa nagtatanong si Karil tungkol dun kung kaya't sigurado siyang hindi pa yun nakikita ng dalaga. Hindi kaya nakatadhana itong mangyari, Brixton? Hindi kaya nakikita kang nahihirapan ni Shania kaya naisip niyang ipadala sa'yo si Karil? Tingnan mo, may nagbago ngayon sa itsura mo. Dati, mukha kang pinagsukloban ng langit at lupa sa sobrang gloom ng mukha mo. Ngayon naman ay para kang bagong bloom na bulaklak. Muli ay humisi ang kaibigan. O siya, alis na at ako nang bahala dito. Hindi dapat pinaghihintay ang mga babae. Huwag mo kong kalimutang kwentuhan, ha? Tumaas baba ang kilay nito kaya naman ay nagsalubong ang kilay ni Brixton. Kalalaki mong tao, masyado kang tsismoso. Maghanap ka nga ng syota, Adi, nang hindi ka kinikilig sa kwento ng iba. Asik nito pero malakas lamang na tumawa si Addie. Salamat dito sa date ha, Brix. Ikaw yata ang kauna-unahang lalaki na nag-aya sa akin makipag-date. Tsaka ang ganda pa dito. Masayang saad ni Karil habang masayang inunguya ang kinakain. Samantala ay napakunot naman ang noo si Brixton dahil doon. Sigurado ka? Ako lang? Sa ganda mong yan, walang nagtangkang makipag-date sa'yo? Sunod-sunod niyang tanong at umiling lamang si Karil. Wala kang maalala eh. Tsaka, paano mo naman nasabing maganda ako? Mula nung magkakilala tayo at hanggang ngayon ay may suot ako maskara. Napangiti si Brixton dahil sa tanong na iyon. Paano mo rin nasabing gwapo ako at bagay sa akin ang pangalan ko nung nakamaskara din ako nung gabing yon? Tanong niya, kaya't napahinto sa pagkain si Karil at napaiwas ng tingin kay Brix. Ano? Nararamdaman ko lang. Tsaka, halata naman yun sa mga mata mo. Utal na sagot nito at natawa na lamang si Brix. Di ganun din ang sagot ko, Karil. Sige na nga, Brixton. Ikaw talaga. Pero hindi ka ba naiilang na nakamaskara ako, Brix? Alam mo, hindi ko pa nasusubukang lumabas ng bahay nang walang maskara. Gusto ko rin sanang maranasang gumala nang walang takip ang mukha ko eh. Kaso, naiintindihan ko rin naman si Papa. Ayoko siyang suwayin kaya ayos lang. Para rin naman yun sa kaligtasan ko eh. Tsaka advantage na rin to para matakpan yung peklat ko sa mukha. Pagsasalita ni Karil habang diretso itong nakatingin sa naguguluhang si Brixton. Nag-aalangan pa itong tanungin ng dalaga, ngunit sa huli ay nangibabaw pa rin sa sistema niya ang kuryosidad. Ayos lang ba kung tanungin kita ng personal, Karil? Pagpapaalam nito na mabilis ring tinanguan ng dalaga. Bakit hindi ka pinapayagang lumabas ni Mr. Narumbaba na hindi nakasuot ng maskara? Tsaka, paano mo nakuha yung peklat na sinasabi mo? Tanong niya. Yung peklat ko? Hindi ko nga alam kung paano ko to nakuha eh. Basta pagising ko nandito na to sa mukha ko. Tsaka tungkol sa maskara, ang sabi ng papa ko, hindi ko muna to pwedeng hubarin kapag nasa labas ako. Hanggat wala pa ako naaalala. Baka daw kasi malagay pa sa panganib ang buhay ko. Pero hindi ko alam. 10 taon na rin ang nakakaraan. Pero hindi ko pa rin maalala. Wala pa rin akong ideya tungkol sa akin. Sagot niya, bagay na naging dahilan kung bakit sumibol ang kaba sa dibdib ni Brixton. Hindi nito maintindihan ang nararamdaman niya.
Pero sa lahat ay unti-unti nang nagkaroon ng dahilan. 10 taon? Anong ibig mong sabihin wala ka maalala, Karil? Tanong niya. Magsasalita na sana ito nang biglang isang malakas na pagsabog ang nangyari, dahilan kung bakit pareho silang tumilapon sa kung saan. Ang sakit ng ulo ko! Anong nangyayari? Biglang tanong ni Karil habang hawak-hawak ang ulong tumama sa sahig. Kita nito ang nag-aalalang si Brixton malayo sa kanya. Hawak nito ang baril at inililibot ang paningin para hanapin siya. Ang galing mo rin talaga, Brixton. Pagkatapos mong akitin ng ama, anak naman ngayon ang target mo. Hindi ka ba nadadala sa pagkamatay ng asawa mo, Brixton? O gusto mong maulit yun sa pangalawang pagkakataon? Dinig na dinig ni Karil ang sigaw na yon mula sa kung sino habang napupuno ang pag-iisip niya ng mga tanong. Asawa? May asawa na si Brixton? Tanong pa niya sa sarili. Isa kang hayop, Jomar. Akala mo ba nakalimutan ko na ang ginawa mo noon sa asawa at magiging anak ko? Kaya wag mong idamay dito si Karil. Wala siyang kinalaman dito. Dahil kung sinunod ko ang kagustuhan ni Shania na hindi kumitil ng buhay, ngayon na hindi kita sasantuin, Jomar. Tandaan mo, wala kang karapatan para banggitin pa ang nangyari noon kay Shania. Bakas ang galit ni Brixton sa tinig. Matatalim ang mata nito habang nakatingin sa lalaki. Samantala ay paunti-unting sumasakit ang ulo ni Karil nang marinig ang pangalan na iyon. Shania? Anya pa hanggang sa marinig ang sunod-sunod na putok ng barila. Pagkatapos ay namalayan na lamang niya ang sariling buhat-buhat ni Brixton. Tonton, huwag ka magpapagabi ha. Magluluto ako ng paborito mong biko. Yung blueberry cheesecake ko ha. Huwag mo rin kakalimutan. Mula sa kusina ay maririnig ang masayang sigaw ng isang babae habang tumatakbo patungo sa front door ng bahay. Pag ako, uuwi ako ng maaga mamaya at ibibili kita ng maraming blueberry cheesecake. Ihanda mo na rin ang mga damit mo. Isasama kita sa business trip ko bukas. Doon na tayo mag-celebrate ng anibersaryo natin. Ayos lang ba sa'yo yun, Shania ko? Tanong naman ng isang lalaki tsaka hinalikan ng ulo ng babae. Karil, ayos ka lang? Dadalhin kita sa ospital. Dumudugo ang ulo mo. Sigaw ni Brixton nang hindi napapansin ni Karil dahil nakatulala lamang ito sa kawalan at nakatuon ang atensyon sa kung anong alaalang nakikita sa isipan. Hindi niya yun matukoy kung sino dahil malabo ang mukha nito. Tonton, ang sarap talaga nitong blueberry cheesecake. Kahit kailan talaga hindi ako magsasawa dito. Katulad ng pagmamahal ko sa'yo. Hindi mawawala kahit anong mangyari, Tonton. Siya nga pala, nagustuhan mo ba ang ginawa kong biko? Pinaghirapan ko pa yon, Tonton. Pinanood nitong nguyain ng lalaki ang kinakaing biko habang nakasilay ang mumunting ngiti nito sa labi. Masarap. Lahat ng luto mo, Shania. Kahit hindi ko paborito, nagiging paborito ko. Tsaka, sigurado akong mas masarap ka magmahal kaysa sa blueberry cheesecake na yan, Shania. Sagot ng lalaki kaya't napahagik-hik ang babae. Binibiro mo naman ako, Tonton eh. Brixton? Banggit ni Karil sa pangalan ng lalaki nang paunti-unting lumilinaw ang mukha ng mga taong nasa alaala niya. Hindi nito maintindihan ang kabang sumisibol sa dibdib niya, kung kaya't pinagkatitigan niya ang lalaking may pag-aalalang nakatingin sa kanya. Shania Karil Mendez Lopez? Tawag ng doktor mula sa telepono. Napalingon naman muna ang babae sa asawa bago ito sinagot. Ako nga po. Anya? Lumabas na po ang test results nyo at ikinagagalak kong sabihin wala po kayong sakit. Ang inyo pong nararamdaman ay normal na sintomas ng isang nagbubuntis. Nanlaki ang mata nito sa narinig. Ano pong ibig niyong sabihin, Dok? Tanong pa niya at napakagatlabi. Congratulations, Mrs. Lopez. Kayo po ay may 5 linggong buntis. Mula sa kabilang linya ay maririnig ng doktor ang masasayang pasasalamat ni Shania dahil sa matagal na nila itong hinihiling. Sinong kausap mo? Tanong naman ng lalaki kaya't naitago nito ang hawak na cellphone. Bukas ko na lang sasabihin sa iyo, Tonton, sa araw ng anibersaryo natin. Saan naman tayo pupunta, Tonton? Tanong nito nang sumakay sila sa sasakyan. Hindi na rin ito makapaghintay na sabihin sa asawa ang balitang buntis siya. Ngunit naghahanap lamang ito ng tamang tiyempo.
Pupunta tayo sa mamahaling restaurant, Shania. Marami ring blueberry cheesecake doon dahil sinadya ko magpagawa nun. Kahit hindi available ang recipe na yun doon. Maligayang ika-5 anibersaryo sa atin, Shania ko. Mahal na mahal kita at hindi na ako makapaghintay na magkaanak tayo. Sana ngayong taon ay pagbigyan na tayo. Malumanay na usal ng lalaki kaya't napangiti na lamang si Shania dito. Balak na sana niyang sabihin ng lahat nang biglang gumewang-gewang ang sinasakyan nila. Maririnig ang mga balang tumatama mula sa likod ng sasakyan at ang sunod-sunod na putok ng barila. At tuluyan niyang naging malinaw ang lahat sa kanya. Ang peklat niya sa muka, ang mga putok ng baril na yon, ang bangin at ang tubig. Hindi ako si Karin Narumbaba. Dahil ako si Shania Carrie Mendez Lopez. Mahinang saad nito at naluluhang tinitigan ng mukha ni Brixton. Ang mukha ng pinakamamahal nitong asawa. Tonton ko. Mahinang anya, ngunit sapat yun para marinig ni Brixton. Anong sabi mo? Tanong pa niya, ngunit tuluyan nang nawala ng malay ang babae. Nang maipasok sa sasakyan, ay nagdadalawang isip ito kung tatanggalin nga ba niya ang maskarang suot nito. Bahala na. Anya? At lakas loob na hinubad ang maskara sa mukha ng babae. Dahilan kung bakit unti-unti ay tumigil ang mundo nito. Shania? Maaaring dahil sa trauma ito sa mga naranasan niya noon. At maaari ding dahil ito sa pagtama ng ulo niya sa isang matigas na bagay ng mga panahon na yon. Kaya nagkaroon siya ng long-term memory loss na tinatawag nating amnesia. Maswerte ka, Mr. Lopez, dahil naibalik pa ang alaala nito. Kadalasan, permanente na ang amnesia sa isang taong meron ito. Sa kaso ni Mrs. Lopez, maaaring kaya tumagal ito ng 10 taon ay dahil hindi ito kaagad naagapan noon. Sa ngayon ay kailangan niya muna magpahinga hanggang sa tuluyan na siya makarecover. Ipagdasal na lamang natin ang mabilisan niyang paggaling at hintayin na lang natin siyang magising. Dahil sensitibo pa ang mga ilan sa mga brain cells nito ay maaari pang itong mabinat kung bibiglain nating magtanong. Kung maaari ay huwag nating madaliin ang lahat. Litanya ng doktor habang mahigpit ang hawak ni Brixton sa kamay ng asawa. Pinagkatitigang mabuti ang mukha nito. Mga ilang araw kaya, Dok, bago siya magising? Tanong niya. Maaaring bukas, o kaya mamaya o kaya sa makalawa. Pero huwag na tayo mag-alala dahil wala naman ako nakitang ibang problema sa kanya. Kailangan niya lamang na magpahinga ngayon para makabawi ito ng lakas. Siya nga pala, tawagin niyo ako kung sakaling magising siya para matingnan ko ulit. Sagot naman ng doktor kaya tumango na lamang si Brixton dito. Salamat po, Dok. Sagot niya pa. Maiwan ko na muna kayo, Mr. Lopez. Paalam ng doktor bago lumabas. Samantala, maya-maya lamang ay dumating si Adi at hindi makapaniwala sa nakikita. Mahabagin. Totoo ba to, Brixton? Si Shania ba talaga yan? Nanlalaki ang matang tanong niya at itinoon ng mata sa babaeng mahimbing lamang na natutulog. Ang galing maglaro ng tadhana, no? Parang nitong nakarang araw lang ay nagtataka ako kung bakit may kakaiba sa kanya. Kung bakit para bang pamilyar sa akin ang tinig niya. Yung paraan ng pagtingin niya. Tsaka yung paborito niya. Hindi ba't parang sa tinagal-tagal kong naghintay ay ngayon naman ay parang sobrang bilis na nangyayari. Yung pagiging magaan ng loob ko pala sa kanya ay dahil siyang matagal ko nang hinahanap. Naisip ko nga. Sandaling tumigil sa pagsasalita si Brixton at pinaglaruan ng daliri sa asawa. May namumuong luha sa mga mata nito habang nakatitig sa kamay nilang magkahawak na ngayon. Paano kung hindi ako pumunta sa masquerade party na yon? O paano kung hindi niya ako aksidenteng natapunan ng alak sa damit? At paano kung hindi ako nakakuha ng painting sa auction na yon? Magtatagpo pa rin kayang landas namin? Pagpapatuloy niya at lumapit naman sa kanya si Adi, tsaka tinapik-tapik ang balikat niya. Tingin ko kahit hindi nangyari yun, gagawa pa rin ng paraan ng tadhana para pagtagpuin kayo. Sabi naman ni Adi at napangiti ng muling pagmasdan ng kaibigang matagal niyang hindi nakita. Siya nga pala, Brixton, may iba naman tayo. Paano mo na lamang si Karil at Shaina iisa? Pang-uusisa niya kaya't napaayos ng upo si Brixton habang inaalala ang nangyari. 6 na oras na ang nakakaalam. Nagtataka ako noon kung bakit palagi niyang sinasabing wala siyang maalala. Buong akala ko noon ay metaphor lamang sinasabi niya. Hanggang sa naisipan ko nang tanungin siya nang biglang may sumabog. Nakita ko siyang tumilapo noon.
Pero dahil sa inis ko ay mas nauna kong harapin ang hayop na Jomar na yon. Pagkatapos ay naalala ko na lang na karga ko na siya at tinawag ako sa pangalang si Shania lang ang tumatawag sa akin. Kaya doon nabuo ang hinala ko na baka siya nga si Shania. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko nun. Natatakot ako sa maaaring matuklasan. Natatakot akong kapag natanggal ko na ang maskara niya, ibang mukha ang madatnan ko. Kaya nagdadalawang isip pa ako nun. Pero may nagtulak sa akin gawin yon. Lalo na dahil tinawag niya ako sa pangalang si Shania lang ang gumagawa. Napatangu-tangu na lamang si Adi habang malamlam ang mga matang nakatingin sa dalawa. Si Jomar. Nasaan na si Jomar, Bricks? Dapat sa kanya ay hindi na pinapayagan pang huminga. Minsan niya nang sinira ang buhay mo at muntik na ulit sa pangalawang pagkakataon. Mahihimiga ng galit ang tinig ni Adi habang sinasabi yon. Bagamat hindi sila magkadugo ni Brixton, ay higit pa sa kapatid ang turing nito sa kaibigan. Sa ngayon ay pinagpapiesta na siya sa kulungan. Pero hindi na ako papayag na makalaya pa siya. Gusto ko magpadala ka ng tauhan sa mga kinalalagyan niya ngayon, Adi. Sabihin mo na bayaran niya kung sino man ang makakapatay kay Jomar. At kung pwede ay sunugin niyo na rin lahat ng ari-ari ang meron siya. Huwag din kayo magtitira ng mga tauhan niya. Siguraduhin niyo yung walang maiiwang bahid ng bakas, Adi. Siguraduhin niyo rin na malinis na ang lahat bago pa magising si Shania. Pag-uutos niya na kaagad namang ikinangisi ni Adi. Yun ang gusto ko sa'yo, Bricks. Yung kapanapanabik. Ang tagal kong hinintay yan sa'yo. Si Mr. Narombaba, gumawa ka ng paraan para hindi niya hanapin si Shania. Hindi pa natin pwedeng sabihin sa kanya ang totoo. Shania ang bahalang magsabi nun. Sabihin mong magbabakasyon lang o may gagawin ng importante at babalik din agad. Muling utos ni Brixton kay Adi na napahinto sa pagngisi. Paano ko gagawin yun, Brixton? Tanong pa nito. Hindi ko alam. Yung cellphone niya. Hindi siya naglalagay ng password doon. Pero hindi ko alam ngayon dahil namuhay siya bilang si Karil sa loob ng 10 taon. Hindi ko alam kung may nagbago ba sa ginagawa niya. Sambit ni Brixton habang inaabot ang cellphone nito sa mesa at napangiti nang makitang wala itong password. Pagkatapos nun ay matyaga itong nagtipa sa mensahe tsaka pinatay ang cellphone ng asawa. Lumipas pa ang ilang araw at natutulog pa rin si Shania. Si Adi muna ang pansamantalang namahala sa kumpanya habang patuloy na nagbabantay si Bricks sa ospital. Shania ko, gumising ka na. Ibibili kita ng blueberry cheesecake. Miss na kita eh. Alam mo, hindi ako makapaniwalang nandito ka na sa tabi ko. Sabi ko na eh, buhay ka at alam kong babalik ka. Mahinang sabi ni Bricks, hawak ang kamay ni Shania nang bigla itong unti-unting gumalaw. Shania? Pagtatawag niya at tumayo ng dahan-dahang bumukas ang mata nito. Tonton ko, nasan tayo? Umiiyak ka ba? Kaagad niyang tanong at sinubukang bumangon, ngunit mabilis itong pinigilan ni Brixton. Huwag ka munang babangon, Shania. Diyan ka lang muna sandali. Tatawag ako ng doktor. Tsaka ito tumakbo palabas. Naiwan naman si Shania sa silid habang nagtataka. Anong nangyari? Bakit wala akong naalala? Paano ako napunta dito sa ospital? Sunod-sunod niyang tanong sa sarili habang hawak-hawak ang sumasakit na ulo. Mabuti at nagising kayo, Mrs. Lopez. Ano pong nararamdaman niyo ngayon? Agarang tanong ng doktor nang dumating ito kasama si Brixton. Wala po akong maalala kung paano ako napunta dito, Dok. Ano bang nangyari, Tonton? Sobrang sakit ng ulo ko. Sagot niya, kaya't nagsalubong ang kilay ni Bricks. Wala ka bang ibang maalala, Shania? Si Karil. Naaalala mo ba si Karil? Dahil sa pagkabigla ay hindi mapigilang magtanong ni Brixton na naging sanhi din ng lalong pagtataka ng asawa. Sino si Karil? Hindi ko siya kilala, Tonton. Dahil sa sagot ni Shania ay napatingin si Brixton sa doktor na matiim na ine-examine ang kalagayan ni Shania. Dok, ano to? Tanong pa niya. Dahil lamang ito sa pagkabigla at mahabang tulog, Mr. Lopez. Katulad nga ng sabi ko, huwag nating madaliin ang lahat. Nang sa ganun ay makakuha siya ng sapat na pahinga. Hindi magtatagal ay unti-unti rin namang papasok sa alaala niya ang lahat. Normal lamang ito na nangyayari sa mga taong nagkaroon ng memory loss. Pero kadalasan ay mabilis din naman nilang maaalala yon. Ipapahatid ko na lang mamaya sa nurse ang gamot na kailangan niyang inumin para makatulong sa pagpapalakas niya. Mauna na muna ako sa inyo, Mr. and Mrs. Lopez. Parehong tumango ang dalawa at tumayo naman si Brixton.
Maraming salamat, Dok. Tonton, kaagad na baling ni Shania nang makalabas ang doktor mula sa silid. Masama ang tingin nito kay Brixton habang nagtataka ang mga ting ipinupukol ni Brixton sa kanya. Sino si Karil? Babae mo, no? Tanong nito kung kaya't natawa na lamang si Brixton. Muntik ko na nga siyang maging babae. Sagot niya, dahilan para mapaiwas ng tingin si Shania. May bala ka pa palang palitan ako, Brix. Ngayon pang magkakaanak na tayo, Brix. May pagtatampo ito sa tinig habang hindi alam ni Brixton kung tatawa ba ito o malulungkot. Hindi niya alam kung anong nangyari sa magiging anak nila. Gustuhin man itong itanong ay hindi niya pwedeng biglain si Shania. Malalaman mo rin kung sino si Karil. Hindi ko siya babae, okay? Sa ngayon ay magpahinga ka na muna. Hintayin mo ang blueberry cheesecake mo. Parating na si Adi. Sagot nito nang nakangiti kaya't napanguso na lamang ang babae nang marinig ang sinabi nito. Sinusuyo mo ba ako, Tonton? Tanong nito dahilan para sumilay muli ang ngiti sa labi ni Brixton. Hinaplos nito ang ulo ni Shania at hinalikan ito. Kung iniisip mong ginagawa ko to dahil nang bababae ako, nagkakamali ka. Kung may kasalanan man ako, yun ay hindi kita nagawang iligtas noon. Mabawi lamang ako sa iyo dahil matagal kitang hindi nakasama. Mahinahon nitong sabi, dahilan para mapakunot ang noo ni Shania. Nagtataka ito sa mga narinig mula sa asawa, kuya't inilibot nito ang paningin. 2014? Brixton? Hindi ba 2014 nung pumunta tayo sa Batangas para sa business trip mo? Anong nangyayari, Tonton? 10 taon nang nakalipas. Pero bakit wala akong maalala? Ang tanging naaalala ko lang ay napahinto ito at napahawak sa kanyang ulo. May putok ng baril. May bangin at tubig. Tsaka siya napapikit nang bigla ang may pumasok na alaala sa isip niya. Shania, ayos ka lang ba? Ano nangyayari? Tatawag ako ng doktor. Nag-aalalang usal ni Brixton, ngunit bago pa man ito makaalis, ay nahawakan na ang braso nito ni Shania para pigilan. Tonton, dito ka lang. Natatakot ako. Ano tong naaalala ko? Anya at sinimulang sabunutan ng sarili. Huwag kang aalis, Brixton. Utos nito. Sino kayo? Nasaan ako at sino ako? Tanong nito nang magising sa hindi kilalang silid kaharap ang isang matanda. Ano ka mo? Maski ikaw ay hindi mo rin kilala ang sarili mo? Ano bang nangyayari sa'yo, Iya? Tanong sa kanya ng matanda, ngunit tanging iiling-iling lamang ang sinagot niya. Kahit anong gawin ay wala talaga siyang maalala sa mga nangyari. Kailan po ako napunta dito? Tsaka, napahinto ito nang makita ang itsura sa salamin. Ano pong nangyari sa mukha ko? Bakit may peklat? Takang tanong niya. Napaayos naman ang upo ang matanda at pinagkatitigan ng babae. 1 buwan ka nang narito, Iha. Huwag ka mag-alala at araw-araw ka namang tinitingnan ng private doctor ko. Hindi na kita dinala sa ospital. Naisip kong baka nanganganib ang buhay mo kaya't itinago kita sa silid na to. Bala ko sanang dalhin ka na lamang sa ospital kapag gising ka na at kapag nasabi mo na ang totoong nangyari sa iyo. Pero dahil wala ka maalala, sa ngayon ay mananatili ka na lang muna sa puder ko hanggat hindi mo pa naaalala ang lahat. Pwede mo naman akong ituring bilang isang magulang mo. Total ay wala naman akong anak. Hanggat hindi mo pa nakikilala ang sarili mo. Ikaw muna si Karil. Karil na Rumbaba. Kung maaari rin sana ay kung lalabas ka, huwag mong kalilimutan na magsuot ng maskara. Hindi natin alam kung anong dahilan sa likod ng nangyari sa'yo. Baka mamaya ay pinapahanap ka ng mga taong may masamang balak sa'yo. Tumango ang babae sa tinura ng matanda, ngunit nagtataka pa rin siya sa nangyari. Mukha namang napansin yun ng matanda kaya napahinga ito ng malalim. Pumunta ako sa ilog para sana mangisda. Yun kasi ang nakasanayan namin gawin ng asawa ko nung hindi pa ito namamatay. Kaya kapag wala akong ginagawa, pumupunta ako sa ilog na yon. Nang biglang imbes na isda ang makita ko ay isang katawan. Kaagad kitang nilapitan nun nung nakita akong humihinga ka pa. Dahil sa uri ng pananamit mo, alam kong hindi ka basta-basta ordinaryong tao. Kaya't naisip kong maaaring may banta sa buhay mo. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ko na ito pinaalam sa mga otoridad. Dahil ikaw lang ang makakakilala ng mga taong may gawa niyan sa'yo. Tonton,
Naaalala ko na ang lahat. Ako si Karil. Nanlalaki ang mga mata nitong napatingin kay Brixton. Halos hindi makapaniwala sa nalaman. Nandito na ang blueberry cheesecake. Masayang sigaw ni Addie nang pumasok ito, ngunit napahinturi ng mapansing seryoso ang dalawa. Sandali, sali ako dyan. Mahinang anya, tsaka tumakbo palapit sa dalawa. Shania, huwag mo munang puwersay ng sarili mo ngayon. Mas mabuti pang magpahinga ka muna at baka makasama pa yan sa'yo. Hayaan mong gumaling ka muna ng tuluyan bago ka magkwento. Pusal ni Brixton at sinubukang pabalikin sa pagkakahiga si Shania, ngunit umiling-iling lamang ito. Ayos lang naman ako, Tonton. Wala namang mangyayari sa akin kung ikukwento ko ngayon ang nangyari. Hanggat sariwa pa sa alaala ko, hindi ba? Paano kung bukas unti-unti ko na talaga yung makalimutan? Anito? At tumingin sa asawa na walang nagawa kundi tingnan na lang din siya. Sige na, simulan mo na. Anya, nang araw na yon, napansin ko na agad ang mga nakasunod sa atin. Kaya lang hindi ko yun pinansin dahil nga akala ko kapareho rin natin sila ng ruta. Tsaka alam mo ba, Tonton, hindi ko talaga alam ang tungkol sa'yo. Tanong niya at ngumisi sa asawa na may bahid ng gulat sa mata. Bago ako magpakasal sa'yo ay inalam ko muna ang buong pagkatao mo. Inaamin kong, oo, nadismaya nga ako nung malaman ko yon. Hindi ako makapaniwalang ganun ka. Kasi kapag kaharap naman kita ay napakaamo mo. Nagalit ako nun sa sarili ko. Hanggang sa napagtanto kong lahat naman tayo ay may tinatagong kasamaan sa magkakaibang rason nga lang. Kaya tinanggap kita ng buong buo. Hinintay kong ipagtapat mo yun sa akin. Pero umabot tayo ng 5 taon at natiling lihim ang lahat. Kung minsan nagtatampo ako sa'yo, paano mo nagagawang ilihim ang bagay na yun sa akin, Brixton? Ang kaso, sadyang mahal lang talaga kita kaya nagawa kong ilagay ang sarili ko sa sitwasyon mo. Sobrang mahal kita, Brixton. Kaya naisip ko, kung ako ay may tinatago na ganon, magdadalawang isip din akong sabihin sa'yo yun. Dahil matatakot ako sa kung anong sasabihin mo sa akin. At ayoko mawala ka. Kaya nga sinabi ko na lang sa'yo noon, di ba? Kahit anong mangyari, wag mong dudumihan ang mga kamay mo. Nung nalaman kong magkakaanak na tayo, plinano kong ipagtapat sa'yo ang lahat na alam ko ang tungkol sa'yo. Dahil simula dapat nung araw na yon ay wala na tayong lihim na dapat itago sa isa't isa. Mapaitan na pangiti ito nang yumuko at hinaplos ang tiyan niya. Ang tagal nating hiniling na magkaanak. Hindi ba, Tonton? Ilang taon nating ipinagdasal yun eh. Sinunod ko naman ang lahat ng sinabi mo nung araw na yon, Tonton. Tumalon ako noon sa pag-aakalang iyon ang ligtas na paraan. Ang kaso, tumama ako sa bato kaya nawalan ako ng malay. Dagdag niya kaya't mahigpit na hinawakan ni Brixton ang kamay niya. Ang anak natin, nailigtas mo ba siya, Shania? Tanong nito sa pag-asang tatango ang asawa. Ngunit kabaliktaran ang nangyari. Wala na raw sa sinapupunan ko ang bata nang matagpuan ako sa ilog. Patawad, Tonton. Hindi ko nagawang iligtas ang anak natin. Humagulhol na ito kaya't mahigpit na napayakap sa kanya si Brixton upang aluin ito. Shh! Kasalanan ko ang lahat ng yun, Shania. Hindi mo kailangan sisihin ang sarili mo. Tsaka, kung nasan man ngayon ang magiging anak sana natin, tiyak akong masaya siya dahil magkasama na tayo ulit. 1 linggo lamang ang lumipas at nakalabas din agad ito sa ospital dahil rin sa pag-aalala nitong baka hinahanap na siya ng mga kumupkup sa kanya. Psst! Brix! Kampay ni Addie at palihim na tinawag si Brix. Nag-iingat na hindi marinig ni Shania ang kung anumang pag-uusapan nila. Naayos mo na ba, Addie? Tanong ni Brix na kaagad ding tinanguan ng kaibigan. Panoorin mo to. Anya pa at ipinakita ang cellphone kay Brix. Businessman na kinikilalang si Jomar Rosales nakulong dahil sa pagkakasangkot sa nangyaring pagsabog isang linggong nakakaraan sa iba pang mga balita sa Makati. Kaninang umaga ay namataan ang malaking sunog na nagmumula sa building sa loob ng bulsyate. Sa mga oras na ito ay patuloy pa ring tinutupok ang makapal na apoy. Sa kasamaang palad ay marami na ang naitalang nasawi sa mga tauhan ni Jomar Rosales. Patuloy pa ring iniimbestigahan ng mga otoridad ang pinagmula ng nasabing sunog. Napatango-tango si Brix nang marinig ang balitang yun. Ayos na, nakapaghiganti na rin tayo. Kasama mo pa si Shania. Tungisi ni Addie at tinapik ang balikat ni Brixton. O siya, sige na,
Lumakad na kayo at baka hinihintay na kayo ni Mr. Narumbaba. Nasamihan niyo na bang dadating kayo doon? Pag-iba ng usapan ni Adi nang makitang pababa na si Shania. Nung isang linggo pa tinatawagan niyo ni Shania. Pero wala pa tong ideyang bumalik na ang alaala niya. Mas maganda kung pag-uusapan niyo ng harapan. Sagot niya sa kaibigan. Mabuti at naparito ka, Brixton. Meron ka bang gustong pag-usapan? May problema ba sa mga supply na naipadala ko noong nakarang linggo? Sunod-sunod na tanong ni Mr. Narumbaba nang dumating sina Shania at Brixton. Wala po. Sa katunayan ay puro magaganda ang kalidad ng mga naipadala nyo. Nandito po kami dahil may gusto sana kaming sabihin sa inyo ni... Nagkatinginan muna ang dalawa. Ni Karil po. Patuloy niya. Sige, halika kayo at maupo. Ano bang sasabihin niyo sa akin? Karil anak, may problema ba? Saan ka ba nanggaling nitong nakaraan? Kahit nagpaalam ka ay pinakaba mo pa rin ako. Alam mo naman ang sitwasyon, hindi ba? Tsaka, bakit mo nga pala hindi suot ang maskara, Karil? Muling pagtatanong ng kanyang ama at napangiti naman si Shania. Hindi man niya itutunay na kadugo. Sa 10 taon na magkasama sila, ay itinuring siya nito bilang parang isang tunay na anak. Bagay na hindi niya naranasan dahil sa tiyahin niya siya lumaki. Papa, yun nga po ang gusto kong sabihin sa inyo. Anito at hinawakan ng kamay ng matanda. Pero bago po ang lahat, gusto ko pong magpasalamat sa pagmamahal niyo para kay Karil. Ang totoo po niyan, masaya ako nakilala ko kayo. Kahit papaano ay naranasan ko ang pagmamahal ng isang ama. Dagdag pa nito na naging sanhi kung bakit namuo ang luha ng matanda sa mata. Sana ay mas maaga pa kitang nakilala, anak. Alam mo bang hiniling naming magkaanak pero hindi yun binigay sa amin. Kaya nung nakita kita ay laking tuwa ko. Sa mga sinasabi mong yan ay malamang bumalik na ang alaala mo, hindi ba? Dahan-dahang tumango naman si Shania bilang tugon. Maging ito ay umagos na rin ng luhas mula sa mga mata. Opo, Papa. Naalala ko na po ang lahat. Maikling sagot niya. Bilang isang ama, maaari ko bang malaman ng nangyari? May humahabol po sa aming mga armadong lalaki noon. Kaya nahulog ang sasakyan namin sa bangin. Tumama po ang ulo ko sa malaking bato kaya nawalan ako ng malay. Ang totoo ko pong pangalan ay Shania Carrie Mendez Lopez. At si Brixton po ang asawa ko. Sandaling tumingin si Shania kay Brixton na tahimik lamang na nakikinig sa usapan nilang dalawa. Sinasabi ko na nga ba, tama ang hinala ko noon. Kung ganun ay masaya ako para sa inyong dalawa. Huwag kang mag-alala dahil hindi kita pinipigilang umalis. Ngunit may isa sana akong hinihiling sa'yo. Malumanay na saad ng matanda at tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Shania. Para sa akin ay ikaw pa rin si Karil. Ayos lang ba sa'yo kung yun pa rin ang gagamitin kong pangalan sa'yo? Tsaka, huwag mo sanang kakalimutang dalawin ako, Karil. Pakiusap nito na kaagad ding tinanguan ni Shania. Pangako po, Papa. Anya at mahigpit na yumakap dito. May tanong pa po pala ako sa inyo. Usal nito nang kumalas mula sa pagkakayakap. Noong mga panahong yon, buntis po ako. Ano pong nangyari sa bata na nasa sinapupunan ko? Utal na tanong niya at napaayos naman ang upuang matanda. Wala na ang bata sa tiyan mo nang mahanap kita. Hindi ba't sinabi ko sa iyo noon ang tungkol doon? Nagawa kitang iligtas pero hindi ang magiging anak niyo. Sana ay mapatawad niyo ako dahil yun lamang ang tanging makakaya ko. Paghihingi nito ng tawad at pinunasan ng luha sa pisngi. Mr. Narumbaba, gusto ko po magpasalamat sa magandang tratong ibinigay niyo sa asawa ko. Tatanawin po namin ito bilang isang utang na loob habang buhay. Pangako, dadalawin po kayo namin dito na madalas at ipapakilala sa magiging anak namin. Saad ni Brixton at maging siya ay umakap na rin sa matanda bilang pasasalamat. Tonton, salamat ah. Salamat kasi hinintay mo ako kahit sobrang tagal na. Kahit walang kasiguraduhan kung babalik pa ba ako talaga. Ang galing no? Kahit sobrang tagal na, gumawa pa rin ng paraan ng tadhana para pagtagpuin tayo. Paano kaya kung nagkagusto ka sa iba ng mga panahong yon? Paano kung habang wala akong maalala ay may iba ka nang minamahal? Ano kayang mangyayari, Tonton? Tapos biglang bumalik ang alaala ko. Anong gagawin mo, Tonton, kung ganun nga ang nangyari? Pipiliin mo pa ba ako? O yung babaeng muling nagpatibok ng puso mo? Tanong ni Shania habang pareho silang naglalakad sa dalampasigan.
Napatingin naman sa kanya si Brixton at inayos ang buhok niyang nililipad ng hangin. Hindi mangyayaring Shania. Usal pa nito, ngunit napanguso lamang si Shania. Paano mo naman nasabi yan? Tanong niya, dahilan para matawa ang lalaki. Hindi nga mangyayari yun, dahil hindi ko nga nagawang umibig sa iba, hindi ba? Kahit kailan ay hindi ako lumingon sa ibang babae, Shania. Sagot niya, ngunit nagsalubong lamang ang kilay ng asawa. Sinungaling, inaya mo nga makipag-date sa'yo si Karili. Dahil doon ay hindi nagawang sumagot ni Brixton. Hindi niya alam ang sasabihin kung kaya't namumutla itong tumingin sa asawa. Pero ikaw rin naman si Karil, hindi ba? Tanong niya pa. Kahit na, hindi mo pa nga nakikita ang mukha ni Karil noon eh. May pagtatampo sa tinig nito kung kaya't tumawa na lamang si Brixton. Kahit kailan talaga, napakasilosa mo. Ganito na lang para hindi ka magselos. Sandaling tumigil ang lalaki sa pagsasalita at lumuhod sa harapan ni Shania. Shania Carrie Lopez, handa ka bang muli akong pakasalan? Bagamat gulat ang babae, ay kasabay ng paghampas ng alon sa dalampasigan ay ang siyang pagtango nito. Buong buhay ko ay wala akong ibang mamahalin kundi ikaw lang, Shania. Kahit ilang taon pang lumipas, ikaw at ikaw lang palagi. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Long Lost Wife of a Mafia Boss. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!